Instant family reunion ang All Saints Day para sa karamihan na bumibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Tulad na lamang ng magkakamag-anak na ito na magkakaiba man ang tirahan, nagsasama-sama pagdating ng Undas para bisitahin ang himlayan ng kanilang lolo dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ang iba sa kanila galing pa ng Maykawayan, Bulacan. Sabi ni Felix Berto Ama IV, iba pa rin ang pakiramdam kapag bumibisita sa puntod ng November 1 kasabay ng napakaraming tao. Actually, this has been our tradition for so many years na, simula nung bata pa ako. No? So, dati yung mga kasama namin, actually, nandun na rin yung iba, nandun na sila. Pero simula nung bata kami, ganun na talaga. Parang ito na yung nagiging reunion namin, parang band na namin to na alam namin na salubong kami sa every November 1. Kumbaga, midnight pa lang ng October 31, pupunta na kami dito sa sementeryo. Si Rodora na 8 taon nang binibisita ang puntod ng yumaong ina, hindi nagawang makapag-overnight sa pag-aakalang masama ang panahon ngayong araw. This year, hindi kami nag-overnight. Kasi nga, yung previous na bagyo ng Christine na may parating na bagyong Leon, akala namin na yung kahapon na umaambon-ambon, kaya hindi namin i-push na mag-overnight kasi. Mahigit sa doble ang bilang ng mga dumagsa sa Loyola Memorial Park ngayong taon mula sa naitalang 18,000 noong 2023. Kahit tirik ang araw, umabot sa 41,000 ang kabuuang pumasok sa sementeryo hanggang hapon. Ayon sa Marikina City Police, napaghandaan na nila ito kaya maaga ang deployment ng mga personnel. Iba kasi rito, nung 26 pa, pumunta na sila dito. For the reason siguro na ayaw nilang makipagsiksikan dito because yung All Saints Day and All Souls Day is, marami talang pumupunta dito. So meron na yung nauna, and at the same time, meron pa rin yung mas maraming pumupunta. Upang matiyak na nasusunod ang protocols, nag-inspeksyon ang National Capital Region Police Office sa Loyola at sa iba pang sementeryo sa Metro Manila. Giit nito, generally peaceful ang paggunita sa All Saints Day bagamat may mga nakukumpiska pa rin ipinagbabawal na gamit. And sa pag-iikot naman natin, natutuwa tayo dahil ang nakadeploy, gaya nga makikita nyo, hindi lang naman itong PNP, kundi pati yung mga different stakeholders natin. Nandiyan yung Joint Task Force NCR, yung local government units, yung Bureau of Fire Protection, yung OCD, and yung mga local CDR. So ito, tulong-tulong ito with one common objective to maintain peace and order throughout the duration ng ating Undas 2024. Samantala, gaya ng nakagawian, marami rin ang bumibisita sa Loyola Memorial Park para masilayan ang puntod ng mga sikat na artista at personalidad. Dito nakahimlay ang ilan sa mga tinitingala sa industriya ng showbiz tulad ni Nida Blanca at Julie Vega. Gayon din ang mga politiko kabilang ang dating mayor ng Marikina na si Bayani Fernando. Ang grupong ito na mga miyembro ng BIPAT hindi pinalampas ang pagkakataon para mabisita ang puntod ni Julie Vega. Pero yung paborito ko pong ni Julie Vega, yung mga mata ni Angelita at saka yung pinagsamahan nila ni Fernando po dati. Sa Dutch Entertainment, uso nun Inaabangan namin yung araw ng Wednesday siya. Fans talaga kami ni Julie Vega sa Dutch Entertainment. Kasabay ng pagdagsa ng mga tao, hindi naman lugi ang mga nagtitinda ng bulaklak. Sa halagang 150 pesos hanggang 1,500 pesos, makakabili ka na ng iba't ibang klase. Aminado ang ilang nagtitinda na maaari silang magbagsak presyo pagdating ng November 2 o 3 kung hindi mauubos ang supply. Tumaas po yung benta po namin pero still at a friendly price pa rin. Smooth naman po yung takbo ng pagbebenta. Medyo hectic lang po since sobrang init po yung tirik ng araw. Pinapayagan ng Loyola Memorial Park ang pag-overnight basta't sundin lamang ang safety reminders at iwasan ang paggawa at pagdadala ng mga ipinagbabawal sa loob ng sementeryo para sa taimtim na paggunita ng Undas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.